Napakadami na mga kapatid sa mga sundalong naipadala ng North Korea sa Russia ang napaslang ng mga Ukrainian. Ito'y matapos may lagay sa frontline sa Kursk region ng Russia. Maging ang tropa ni Putin ay dumanas din ng matinding mga casualty. Ngunit marin pa rin sinabi ng Russia na naging matagumpay ang kanilang naging kontraopensiba. Pag-uusapan natin mga kapatid ang matinding nangyari sa mga sundalo ng North Korea at Russia at alamin din natin kung paano humantong na ang North Korea ay nagpadala ng libu-libong sundalo sa Russia. Noong June 2024, bumuo ng isang kasunduang pangdepensa o defensive pact ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin at ang supreme leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Ang kasunduan na ito ay opisyal na pinagtibay noong November 12, 2024 kung saan sa mga panahong ito, sakto namang naglunsad ang Russia ng isang counter-offensive sa Kursk region kung kaya't naobliga ang North Korea na sumuporta at magpadala ng mga tropa sa Russia. Ang defensive pact ng dalawang bansa na ito kapatid ay katulad sa NATO. Halimbawa, sa Article 5 ng NATO, ang sinumang miyembro ng alyansa na atakihin ay may tuturing na pag-atake sa lahat, gayon din ang Russia at North Korea. Bilang pagsuporta sa Russia dahil sa ginawang pag-atake ng Ukraine sa Kursk region, nagpadala ng tropa si Kim Jong-un upang suportahan ang kanyang kaalyado. Ang pagsalakay ng Ukraine sa Kursk region noong Agosto ay may layuning kunin ang naturang teritoryo bilang magsisilbing pamalit sa mga nakuha namang teritoryo ng Russia sa Ukraine. Ngunit ang labanan na ito ang siya namang nagtulak upang pwersahang ma-activate ang defensive pact na ginawa ng North Korea at Russia at magkaroon si Putin ng isang magandang dahilan na direktang isali sa digmaan ng isa pang bansa upang magkaroon ng karagdagang mga sundalo. Dahil dito, nakatanggap ang Russia ng libu-libong tropa mula sa North Korea noong October 18, 2024. Ayon sa report ng spy agency ng South Korea, 1,500 na mga tropa ang ipinadala ni Kim Jong-un sa Russia. Ngunit ayon sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, ang totoong bilang ng mga sundalong na ipadala ng North Korea ay umabot sa tinatayang mahigit 10,000. Kinumpirma naman ng tagapagsalita ng Pentagon ang report na sinabi ni Zelensky kung saan talagang nasa mahigit 10,000 mga sundalo umano ng North Korea ang dumating sa Eastern Russia at ang karamihan sa kanila ay pinadala sa Western Kursk Oblast upang magsimula ng isabak sa labanan. Binanggit din ng spokesperson na sinanay ng mga Russian ang mga North Korean sa trench clearing at paggamit ng Russian artillery at drone. Sa pagdating ng libu-libong tropa ng North Korea sa Russia, naisakatuparan na ni Putin ang kanyang planong kontraopensiba sa Kursk sa pamamagitan ng pagpapadala ng nasa 50,000 na mga tropa kasama ang mga sundalo ng North Korea. Mautag talaga itong si Putin mga kapatid at talagang naisahan nito si Kim Jong-un. Nagawa nitong makaipon ng libu-libong sundalo na sasalakay sa Kursk nang hindi na kailangang hilahin ng kanyang ibang mga tropa na abala naman sa pakikipaglaban sa Donbas. Ang nangyaring counter-offensive sa Kursk region ay talaga namang ibinida ng Russia na isang matagumpay na kontra-opensiba. May mga pagkakataon pa nga na talagang naglabas sila ng mga video na nagpapakita ng pagkawasak ng ilang mga sasakyang pangmilitar ng Ukraine. Ngunit ang katotohanan, walang pinagbago ang mga naging taktika ng Russia sa labanan kung saan tulad ng dati mga baguhang sundalo pa rin ang ipinapadala nito sa frontline gaya ng mga North Korean na talagang kulang na kulang ang ginawang pagsasanay bago isinabak sa isang napakatinding bakbakan. Bagaman may mga ulat na mabilis lamang na nakapag-advance ang mga tropa ng Russia sa ilang mga bahagi ng Kursk region, ngunit ang kanilang ginawang estratehiyang wave-to-wave na pag-atake ay naging mitsa lamang ng kanilang pagkakaroon ng napakaraming casualty. Halimbawa, sa ulat na inilabas ng Kiev, sinabi nito na ang ginawang first assault ng Russia kasama ang mga tropa ng North Korea ay isa umanong malaking dagok para kay Putin. Ang buong batalyon umano ng mga tropa nito na umatake sa 47 Separate Mechanized Brigade ng Ukraine ay agad na bawasan ng 10 armored vehicle. Maliban dyan, paglipas ng ilang mga araw na bakbakan, tumaas pa ang bilang ng mga nawasak na armored vehicle ng Russia kung saan umabot na ito sa 28 at pagkakaroon ng nasa 200 na mga nasawi o nasugatan dahil sa mga pag-atake ng drone. Ayon sa mga eksperto kapatid, hindi naging epektibo ang ginawang taktika ng militar ni Putin sa Kursk region. Maliban kasi sa maraming iba't ibang dahilan, wala ring sapat na pagsasanay ang kanyang ipinapadala sa isang aktwal na labanan kung saan dahil dito, madalas silang nagkakaroon ng maraming mga casualty. Ayon sa ulat ng The Telegraph, sa parehong araw kung kailan iniulat ng Kiev ang naging kahihinatnan ng unang batalyon na ipinadala ni Putin sa Kursk, ang Russia raw ay dumanas ngayon ng nasa 2,000 pagkasawi ng tropa araw-araw dahil lamang sa pagnanais nito na muling makuha ang Kursk. Dumoble pa ito sa kanilang 1,000 tropa na napapaslang ng mga Ukrainian araw-araw noong summer offensive. Sa panibagong ulat naman mula sa iba't ibang news outlet, nagkaroon ng panibagong 100 pagkasawi ang mga North Korean at pagkakaroon ng mahigit 1,000 mga nasugatan. Dahil pa rin ito sa pagiging kulang sa kasanayan ng mga tropa ng North Korea sa modern warfare at hindi pagiging pamilyar sa open terrain. Nabanggit din ng The Telegraph sa ulat ang isang hilera ng Russian armored vehicle
na pinaniniwalaang mayroong 30 personnel ang nakasakay sa bawat isa ang napasabog ng mga Ukrainian. Ang mga sundalong iyon ay mabilis lamang na napaslang nang hindi man lang nagawang formal na makipaglaban. Ayon naman sa claim ng isang sundalo ng Ukraine, ilan sa mga unang bakbakan sa Kursk ay naganap sa isang lungsod na may pangalang Novoivanovka. Marami umano sa mga armored vehicle ng Russia ang napasabog dito ng mga Ukrainian at nasa 300 na mga sundalong Russian at North Korean ang napaslang. Bagaman maraming mga ebidensyang pinakita ang Ukraine sa kanilang mga claim, ngunit mariin pa rin pinagsisigawan ng Russia na naging matagumpay ang kanilang ginawang kontraopensiba. Sinabi pa nga ng kanilang militar na marami sa mga military equipment ng Ukraine ang nahulog sa kanilang mga kamay. Ayon sa pagtataya ng mga eksperto kapatid, ang 2,000 casualty sa panig ng Russia araw-araw ang nagsisilbing pagpapahiwatig na hindi umobra ang taktika ni Putin na magpadala ng napakaraming sundalo laban sa mga Ukrainian. At dahil dito, maaring sa loob lamang ng 4 na buwan na bakbakan, mauubos na ng Ukraine ang pinadalang 50,000 na mga sundalo ng Russia at North Korea. Ayon naman sa pahayag ng Ukrainian President, kayang-kaya umanong durugin ng kanyang mga tropa ang pinagsamang sundalo ng Russia at North Korea, lalo pa ngayong pinayagan na sila ng Amerika na gumamit ng mga long-range missile gaya ng Storm Shadow at ATACMS patungo sa mga target sa loob ng Russia. Simula nitong Agosto, nasa 7,905 na umano sa mga tropa ng Russia ang napatay sa labanan sa Kursk. Hindi pa kabilang ang nasa 12,220 na mga nasugatan at nasa mahigit 700 na mga sumuko at nahuli. Habang patuloy naman na nakikipagbakbakan ng sinasabing 50,000 na pinagsamang tropa ng Russia at North Korea, malamang sa alamang lolobo at dadami pa ng husto ang masasawing sundalo ni Putin at Kim Jong-un, samantalang ang puwersa ng Ukraine ay patuloy namang epektibong dumidepensa at mautak na ginamit ang kanilang mga sandata. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Para sa iyong opinyon, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!